Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Bumaba bigla ang temperatura ng buong first class cabin. Alam ni Aaron na ito ang resulta ng kawalan ng kakayahan ni Su Yingxia na itago ang kanyang balak na pumatay. Anong problema? Biglang bumaba ang temperatura. Anong nangyari sa crew? Ilang first class na pasahero ang agad na tumawag sa KT wala. Kapag naramdaman ng mga flight attendant ang temperatura ng first class cabin, kakaiba ang pakiramdam nila, dahil napakalamig. Ito ay isang problemang hindi pa nila nararanasan. Sandali lang, please, I'll check it. Sa oras na ito, hawak ni Aaron ang kamay ni Ivory. Kung hindi makontrol ni Ivory ang kanyang balak na pagpatay, ang temperatura ng first class cabin ay patuloy na bababa. Alam mo, ito ay isang malakas na tao sa lugar ng kungtong ng mundo. Don't worry, kahit may makahuli kay Han Nayen, dapat may purpose siya. Hinding-hindi niya sasaktan si Niner. Sinabi ni Aaron kay Ivory. Si Ivory ay halatang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinunggaban ng kabilang partido si Han Nayen. Malamang na gusto niyang i-blackmail siya, kaya hindi niya makontrol ang kanyang intensyon na pumatay. Kaya kailangan nating bumalik sa mundo. Sabi ni Ivory. Aaron nodded, kapalaran ay kaya, walang sino man ang makakapigil. At kahit wala si Han Nayen, hindi matakasan ni Ivory ang kapalaran ng mundo. Kung tutusin, kailangan pa rin siya ng kanyang pamilya. Pagkatapos nating ayusin ang mga bagay para sa lupa, pumunta muna tayo sa Xuanyuan World. Sabi ni Aaron, maaaring bumalik si Ivory sa octagonal na mundo ng walang anumang paghihigpit, ngunit iba ang Aaron. Bagamat narating na niya ang banal na kaharian ng mundo ng Xuanyuan, ang Tianmen ang tanging paraan para sa kanya. Siguro kailangan pa niyang dumaan sa isang kompletong kalamidad sa Tianlei bago siya mapunta sa octagonal na mundo. Oo, sinabi ni Ivory na ang ibang mga bagay ay hindi mahalaga sa kanya, ngunit dahil si Han Nayen ay nasa mundo, kailangan niyang umalis. Makalipas ang ilang oras, tuluyang lumapag ang eroplano sa Yuncheng Airport. Pagkalipas ng 2 taon, sa wakas ay bumalik ang Aaron sa lugar na ito. Hindi niya alam kung paano ang cultivation ng Dao-12 at Moyang. Paglabas ng airport, sumakay ng taxi sina Aaron at Ivory papuntang Yandengshan Villa. Sa malayo, mararamdaman ng Aaron ang spirit array ng Hillside Villa. Bagamat napakaliit ng nakalap na espiritu, kumpara sa ibang mga lugar, ito ay napakabuti. Hindi mo man kailangan magsanay. Ang pagtira lang sa Hillside Villa ay maraming benepisyo para sa mga ordinaryong tao. Ito ay isang maliit na bagay upang pahabain ang buhay at mapabuti ang kalusugan. Gusto mo bang dalhin ang Dao-12 at Moyang sa Xuanyuan World? Tinanong ni Ivory si Aaron. Si Aaron ang nag-isip noon. Kung tutusin, kakaunti lang ang mabubuting kapatid niya sa buhay niya. Ngunit ngayon, kailangang muling isaalang-alang ng Aaron ang isyong ito. Noong nakaraan, ang plano ng Aaron ay dalhin sila sa mundo ng Xuanyuan, at pagkatapos ay tulungan silang magsanay, upang silang dalawa ay matawag ding malalakas na lalaki sa banal na kaharian, para makapaglakbay sila sa buong mundo ng magkasama. Ngunit ngayon, nagbago ang sitwasyon, at kailangang baguhin ng Aaron ang kanyang plano. Hindi siya mananatili sa mundo ng Xuanyuan ng masyadong mahaba, na nangangahulugan na hindi niya maaaring i-escort sina Dao-12 at Moyang. Ito ay hindi magandang bagay para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng Xuanyuan ay may mas malakas kaysa sa kanila.
Kung walang proteksyon ng Aaron, malamang namamatay sila. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi sila madadala ng Aaron sa mundo ng lahat ng direksyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya mismo ay isang nunal na langgam sa mundo ng lahat ng direksyon. Kung may mangyari, mapahamak sila. Akala ko noon, ngunit ngayon kailangan kong sabihin sa kanila ang mga kalamangan at kahinaan at hayaan silang pumili para sa kanilang sarili. Sabi ni Aaron. Pagdating niya sa Hillside Villa, hindi na kinailangang kumatok ng pinto si Aaron, ngunit siya mismo ang nagbukas nito. Siyempre, hindi dahil may nagbukas ng pinto para sa kanila, pero ginamit ni Aaron ang sarili niyang lakas. Sa sala, nakaupo sina daw 12, Mo Yang at Liu Fang ng cross knee, halatang sinisipsip ang aura ng spirit array. Sa sorpresa ng Aaron, naabot ni Mo Yang ang 2 lampara, at si Liu Fang ay may 3 lampara. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng Aaron. Alam mo, kahit sa mundo ng Xuanyuan, napakahirap na masira ang isang mundo ng lampara, ngunit sina Mo Yang at Liu Fang ay natanto sa lupa. Gifted pa ba sila? Lumitaw sina Aaron at Ivory sa sala. Hindi nila ito aware. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga lakas. Hindi maramdaman ng daw 12 ang pagkakaroon ng Aaron. Hindi mo ba alam na lahat kayo ay nakapasok sa bahay? Nakangiting sabi ni Aaron. Sabay na nagmulat ng mata ang 3. Nang makita ni Mo Yang ang Aaron, tuwang-tuwa siyang tumakbo sa Aaron. Sa simula, naisip niya na ang mga bagay na sinabi ni Aaron ay mga misteryosong kwento, ngunit ngayon, naramdaman na ni Mo Yang ang mga benepisyo at hindi maisip ng pagdating ng paglilinang. Si Liu Fang ang may pinakamalaking pagdududa tungkol dito. Ngunit ngayon ay tinatanggap na rin niya na ang mga tao ay maaaring magsanay. Sorry, pinagdudahan kita kanina. Humingi ng paumanhin si Liu Fang sa Aaron. Ang Aaron ay walang pakialam sa maliliit na bagay na ito, at normal lang na hindi siya paniniwalaan. Kahit na siya mismo ay Aaron, hindi siya madaling maniwala sa mga ganoong bagay. Magaling talaga kayong dalawa. Pareho kayong may mas mataas na level, na mahirap abutin kahit sa Xuanyuan world. Nakangiting sabi ni Aaron. Yes, I'm so good. Para sa ilang tao sa Moyang, wala talaga silang konsepto ng realm. Alam lang nilang magkaiba ang katawan nila, at nagagawa nila ang isang bagay na hindi nila kayang gawin noon. Kung ikukumpara sa kanya, mas malala ka pa rin. 2 lang ang ilaw mo ngayon, pero si Liu Fang ay 3 ilaw na. Sabi ni Aaron. Hindi, mas masama ako sa kanya. Ayaw maniwala ni Mo Yang sa realidad. Sa sandaling sinabi niya ito, ang tainga ni Mo Yang ay hinawakan ni Liu Fang. Anong problema? Hindi ba pwedeng mas magaling ako sa'yo? Sabi ni Liu Fang sa tonong nagbabantang. Mabilis na inamin ni Mo Yang ang kanyang pagkakamali, hindi banggitin na hindi siya kasing lakas ni Liu Fang. Kahit na mas malakas siya kaysa kay Liu Fang, kailangang aminin ni Mo Yang ang kanyang payo sa harap ni Liu Fang. Mali. Siyempre mas magaling ka sa akin. Sabi ni Mo Yang. Sa harap ng mga tagalabas, binigyan pa rin ni Liu Fang ng kaunting mukha si Mo Yang at hindi masyadong itinuloy ang bagay na ito. Aaron, sabihin sa amin ang tungkol sa mundo ng Xuanyuan, nagtatakang tanong ni Mo Yang. Dahil gusto natin silang pumili, natural na kailangan nating ipaalam sa kanila ang sitwasyon ng mundo ng Xuanyuan. Sa susunod, isa-isang sinabi sa kanila ni Aaron ang tungkol sa mundo ng Xuanyuan. Walang reserbasyon ang Aaron tungkol sa state layout ng Xuanyuan world at ang panganib ng Xuanyuan world. Pagkatapos ng kalahating araw, huminto ang Aaron, at mabilis na dinala ni Ivory ang isang tasa ng mainit na tubig sa Aaron. Ang ating kasalukuyang estado ay elementarya pa lamang sa mundo ng Xuanyuan. Nakayukong sabi ni Mo Yang. Ang Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Dapat mong malaman kung gaano karaming mga tao sa mundo ng Xuanyuan ang nahinto sa mundo ng 2 lampara. Siya ay nasa isang mundo ng lampara sa buong buhay niya. Narating niya ang 2 lampara sa loob lamang ng 2 taon, at hindi siya nasisiyahan. Sa tingin mo ba ay malakas ang lahat ng tao sa mundo ng Xuanyuan? Maraming mas mahihinang tao kaysa sa iyo. Huwag kang madismaya, sabi ni Aaron. Yan ang sinabi ko. Pero delikado gaya ng sinabi mo. Delikado para sa atin na pumunta sa Xuanyuan world. Sabi ni Mo Yang. Tumanggo si Aaron, na siyang katotohanan, at dahilan din kung bakit niya sinabi sa kanila ang mga bagay na ito.
Oo, kaya kailangan mong pag-isipang mabuti kung gusto mong pumunta sa Xuanyuan World o hindi. Sabi ni Aaron, wag mo na isipin yun, pupunta ako. Sinabi ni Daw 12 nang walang pag-aalinlangan na ito ay isang bagay na napagpasyahan niya sa mahabang panahon at hindi kailanman gagawa ng anumang mga pagbabago dahil sa iba pang mga kadahilanan. Ang sagot sa Daw 12 ay hindi nakakagulat. Gayunpaman, nag-aalangan si Mo Yang na tingnan si Liu Fang. Malinaw na hindi si Mo Yang ang Panginoon ng pamilyang ito. Pumunta ka. Ang sagot ni Liu Fang ay napakasimple, bagaman isang salita lamang, ngunit malinaw din na ipinahayag ang kanyang sariling kahulugan. Wife, pero sobrang delikado. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Mo Yang. Medyo natatakot ako, ngunit ngayong alam ko na ang mundo ng Xuanyuan, kung hindi ko ito makikita, pagsisisihan ko ito sa buong buhay ko. Sinabi ni Liu Fang na para sa bagay na ito, ang kanyang puso ay labis na inaabangan, pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi kilalang mundo, na hindi gustong makita ito. Nakataas ang bibig ni Mo Yang, nakikita na ang kanyang puso ay nakapagdesisyon na, naghihintay lamang sa resulta ni Liu Fang. Aaron, kailan ka pupunta? Tanong ni Mo Yang. Huwag kang mag-alala, kahit gusto mong pumunta, kailangan mong maging mas malakas. Sabi ni Aaron, 2 taon na ang nakalipas mula nang dumating tayo sa pangalawang lampara. Gaano man ito kalakas, hindi ito aabot ng ilang dekada. Sabi ni Mo Yang, hindi siya makapaghintay sa kanyang puso, walang paglilibang ang maghintay. Ang Aaron ay naglabas ng 2 banal na kastanyas at sinabing, ito ay epektibong makakatulong sa iyong pagbutihin ang iyong kaharian sa maikling panahon. Inabot ni Mo Yang upang magtago sa nakaraan, at binigyan si Liu Fang ng isa, at pagkatapos ay nagsabi, may isang magandang bagay, hindi mo ito inilabas kanina. Tinitigan ni Aaron si Mo Yang at gusto siyang pagsabihan. Gayunpaman, naruroon si Liu Fang at kailangang bigyan siya ng mukha. Wala siyang masyadong sinasabi. Naisip mo na ba kung paano ay account ang iyong pamilya? Tanong ni Aaron kay Liu Fang, dahil mabilis siyang pumayag ngayon, ibig sabihin ay napag-isipan na niya ang bagay na ito sa kanyang puso. Kung ito ay mawawala, ang aking pamilya ay tiyak na lalapit sa akin mula sa iba't ibang panig ng mundo, na makakaapekto sa kanilang buhay. Ang aking kamatayan ay magpapalungkot sa kanila sa loob ng isang panahon, ngunit hindi ito masyadong makakaapekto sa kanila. Sabi ni Liu Fang, kung kailangan mo ng tulong, magtanong ka lang. Sabi ni Aaron, susunod, problema ni Ivory. Kung tutusin, kailangan din niyang magpaliwanag sa kanyang pamilya. Matapos bumalik sina Aaron at Ivory sa kanilang silid, tinanong nila si Ivory, naisip mo na ba kung paano ito ipapaliwanag sa iyong pamilya? Hindi ko pa naisip ang tungkol dito, ngunit ang pamamaraan ni Liu Fang ay maaaring gamitin para sa sanggunian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.